Exodus chapter 3 verse 2 to 6, isinalaysay ang mga himalang karanasan ni Moises na magpakita ang angel of the Lord sa anyo ng isang nag-aapoy na punong kahoy na hindi nasusunog, habang nag-aalaga siya sa mga tupa ng kanyang biyanang si Jethro sa bundok ng Horeb. Napansin ni Moises ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito. Napukaw ang kanyang atensyon, kaya lumapit siya upang tingnan ng mas mabuti ang punong kahoy. Nang makita ang Diyos ang kanyang paglapit, tinawag siya mula sa gitna ng apoy at sinabi, Moises. Tumugon si Moises na may pagpakukumbaba. Narito po ako, sinabihan niya ng Diyos na huwag lumapit at maghubad ng kanyang sandal sapagkat ang lugar na kanyang natatayuan ay banal. Sa sandaling iyon, pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob na mga ninuno ni Moises. Dahil sa takot at paggalang, tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat hindi niya magawang tumingin sa Diyos. Ang tagpong ito ay puno ng mahalagang aral na maaari nating pagnilayan. Ipinapakita nito ang kabanalan ng Diyos na kahit isang ordinaryong lugar ay nagiging banal dahil sa kanyang presensya. Makikita rin dito ang kahalagahan ng paggalang at pagkukumbaba sa harap ng Diyos, sapagkat ang kanyang kabanalan ay higit sa kaya nating unawain. Bukod dito, ang pagtawag ng Diyos kay Moises ay isang paalala na may layunin ng bawat tao sa ilalim ng kanyang plano. Ang Diyos ay tumatawag ng mga tao kahit sa mga hindi inaasahang pagkakataon upang gampanan ng mga espesyal na misyon para sa kanyang kalwatian. Ang kwento ni Moises ay isang halimbawa ng pananampalataya at pagsunod na dapat nating tularan sa ating buhay. Ang talata ay nagtuturo ng pagpapakilala ng Diyos bilang banal at makapangyarihan. Ipinapakita rin ito na ang presensya ng Diyos ay nagpabanal sa isang lugar at nararapat siyang kilalanin ng may paggalang at pagpapakumbaba. Bukod dito, makikita ang espesyal na pagtawag ng Diyos sa mga tao para gampanan ang mga dakilang layunin. Tulad ng pagtawag kay Moises upang iligtas ang Israel.